Lahat ng headline ngayon sinasabi AI is catching up to us. Pero paano kung may hinahabol itong hindi niya kailanman maaabot? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubos na iintindihan kung gaano talaga kalakas ang human body. Isipin mo to ang modern GPU tulad ng Nvidia H100 kayang gumawa ng 200 trillion operations per second. Malupit, di ba? Pero alam mo ba, yung utak mo mismo, gumagawa yan ng 1 quadrillion synaptic operation per second, 5 times faster. At tumatakbo yan gamit lamang ang 20 watts ng kuryente. Mas mababa pa sa power ng isang maliit na bombilya. Samantalang yung AI data centers, tulad ng ginagamit para sa ChatGPT, nako, kailangan ng tens of megawatts. Sapat na para supplyan ng kuryente ang buong syudad. Ito pa, yung utak mo tumatakbo sa 37 degrees Celsius. Habang binabayo ng stress, dinadaluyan ng dugo, hormones, emosyon, at kung ano-ano pang chaos. Pero hindi man lang nagka-crash. Yung AI neural networks, static, frozen. Tinitrain once, tapos fixed na. Pero yung utak mo, nagre-rewire every second. Lahat ng 86 billion neurons mo, bumubuo at nagpuputol ng connections hanggang 10 times per second. Nearly 1 quadrillion rewiring events every single day. At kapag natulog ka, pinapahina ng utak mo ang useless connections at pinapalakas ang important ones. The most advanced self-optimizing algorithm ever created. Yung AI, nako, kailangan mag-retrain, mag-reboot. Samantalang ikaw, matulog ka lang, gigising ka nang naka-reset ang utak mo at ng mas matalino. Actually, kahit nakaupo ka lang, never naman talaga nagpapahinga ang utak mo. Oo, mas mabilis ang GPU sa raw math. Pero ang utak mo, nakakapag-predict ng reality bago pa mangyari. Isang living self-programming supercomputer na ginawa ng 4 billion years of evolution. Ito pa, habang naglalakad ka, 600 muscles, 206 bones, at 360 joints ang nagtatrabaho sabay-sabay. Bawat hakbang mo, may 200 micro-corrections at nagpapadala ang paa mo ng 1,000 nerve signals per second para lang hindi ka matumba habang naglalakad. Samantalang ang Boston Dynamics robot, nako, 28 hydraulic joints, 3 computers, pero nadadapa pa rin. Samantalang ang 3-year-old na tao, tumatakbo na parang wala lang. Bawat segundo, milyon-milyong electrical signals ang tumatakbo sa katawan mo, almost at the speed of light. At ang mata mo, kaya ang 10 million colors. Nag-a-adjust sa brightness sa 0.05 seconds. At kaya magpadala ang mata mo ng 10 million beats per second sa utak mo. Habang AI cameras, kapag naharangan na ng glare at fog, hirap na. Ito pa, kapag may virus na pumapasok sa katawan mo, hindi ito nagpapanik. Immune cells mutate. Nag-e-experiment ang chemical keys. Tapos nire-record kung alin ang tumama. Kumbaga biological machine learning. Kaya kapag bumalik yung virus taon-taon, kilala na agad ng katawan mo. No training data needed. Kaya next time na may headline na nagsasabing AI has surpassed humans, kumalma ka. Dahil sa loob ng balat mo, mayroong isang sistema na mas mabilis pa kesa sa silicon, mas efficient kesa sa anumang chip, at infinitely more adaptive kesa sa kahit na anong algorithm. Ikaw, 4 billion years ng engineering, chemistry, at physics na tumatakbo perfectly in real time. AI can simulate the world, pero ikaw lang ang kayang mabuhay dito.